Grabe si Goma, no? Talagang parang nag-sit down, ano sila, meeting ni Richie Rivero kasi nga po sa mga previous episodes natin at mga naglalabasan na rin naman ng mga balita. Nagkakamabutihan itong si Juliana Gomez, ang nag-iisang anak ni na Richard Gomez at Lucy Torres Gomez, na alam naman natin, actually sa UP nagsimula yan kasi bilang mga campus figure sila dahil pareho silang atleta. Si Juliana sa fencing, habang si Richie nga sa basketball. So, naging mga campus figure sila sa UP Diliman at may mga common friends na alam mo yon, mga sutil din, alam mo yon, mga iba na mga bata ngayon, out chuchu, party blah blah, hanggang siguro nagkaroon ng magkakaibang attraction, nagkaroon ng ano, although that time alam naman natin lahat ang pinagdaanan kasi naging sobrang controversial na figure itong si Richie Rivero when he was still with UP Maroons. Naglalaro siya ng basketball even before he entered the PBA. Meron na talaga siyang reputasyon, talagang nai-involve siya sa mga magagandang celebrities. Dalawa nga dito, si Andrea Brillantes na isang sikat na artista at saka si Leren Bautista, yung isang konsihal sa Los Baños, Laguna. At hindi ko pa alam yung ibang private. And this time, it's Juliana Gomez na sinasabing karelasyon niya ngayon. At syempre, bilang ang tatay at ang mga parents ay talaga namang iba. Kung matatawag mo ng nepo baby itong si nepo daughter itong si Juliana, kasi parang yung celebrity at sikat at talagang alam nating nasa level ng mga sosyal at mayayaman ang kanyang parents na parang nasa public service din. And nakakaloka nga yung nakarating sa ating chika na parang in-invite yata ni kasi pumupunta-punta sa bahay nila Richard. Parang in-invite ni Goma si Richie sa nandun sila, mag-usap sila, kwentuhan. Kailan nakakatawa ng mga netizen na ba't kailangan pa daw pinipicturan, ipopost sa ganyan-ganyan, pinapakitang, alam mo yung masinsinan yung usapan nilang dalawa or whatsoever, na kung talagang gusto mong pagsabihan daw yung nanliligaw sa anak mo or karelasyon man ng anak mo, pwede mo sabihin na hindi mo na kailangan sa publiko pa yun. May mga ganon. But may isang school of thought naman na nagsasabi na karapatan naman ni Goma yon, at saka bilang tatay at bilang galing siya sa ganong klaseng pakikipagrelasyon, bilang naging Adonis siya ng showbiz at marami ring mga talaga namang nabighani sa kakisigan niya at marami rin naman siyang talagang alam mo yung kulang lang ay pakasalan. So hindi rin maaalis na siguro nasanay na rin ng isang Richard Gomez na laging may camera dyan, may video dyan or whatsoever na nakukunan sila. And this time, syempre, anak mo yan, may doubling protection kang ginagawa para dyan. Yun nga lang yung iba, hinahanap nila ano ang role ngayon ni Lucy Torres sa mga pangyayaring ito. Alamin natin yan sa mga susunod na pagkakataon kasi nga si Richie naman, parang ipinapakita naman niya na dinideserve niya yung binibigay din naman sa kanyang o sinusukling attention sa kanya ni Juliana, na kung nasa ang level na ba ang kanilang friendship, either sila na ba or nasa ligawan stage pa lang sila. O yun yung first half ng ating chikahan dito sa episode na to, kasi ang kalahati po niyan ay tungkol naman dito pa rin sa baliktambalan ni Donnie Pangilinan at saka ni Bel Mariano. Nakakaloka lang. Ano bang pagsasama nila? Forever something? Na nakakatuwa lang kasi pagkatapos ng matagumpay nilang teleserye na nagkasama sila, eto at magbabalik tambalan nga po ang dalawa sa anong project ba ito? Ito film pala to. Real chuchu. Ayan, may forever yun sandali lang, tinitingnan ko pa ha. Ba yun, nakakaloka naman to. Ayun. Magre-reunite sila ng new movie this 2026 na ang title ng palabas ay sandali, malabo ang mata ng inyong lola. Sabi pa nila dito, we've been keeping this from a lot of people for a very long time. It's been in the works for quite some time. So nampisa na pala nila. Me and Belle have spent some time working with ourselves and doing our own stuff, sabi ni Pangilinan ni Donnie yan.
we've been working together for some time, so I think the specific project is gonna be a very special for me, for the both of us. And ano ba yan? Ano may pinagkagagawa na itong telepono kong to? Hinahanap ko lang naman ng ano eh. Nagkatrabaho sa His to in Here, Can't Buy Me Love, Love is Colorblind. Hoy! Ano ba yan? Bakit may ganyan yan? Ano ba to? Bakit may ganito sa to? Charot. So anyway, yung title nun, sandali lang, Inami Forever, sandali na, ibabash na naman ako ng mga ano dito, doon. Hindi na naman tayo ready. Nasaan na ba siya? Ayun, Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Ayun. Kasi si Donnie ang daming bumibilib sa kanya kasi yung action series na yung Rohan, kasama niya si Kylie Chari. Ang galing na ipakita niyo yung other side ng pagiging aktor niya kasi matangkad, gwapo, talagang alam mo yung mati ni idol, pero yung kilos niya parang alam mo yung mga time ni na Ian Veneracion, Richard Gutierrez, na gwapong action star. Pwede siya doon. Kaya lang this time siguro dahil anong tawag dito, dahil namimiss sila ng kanilang mga fans, especially ng Don Bell fans, eto nga may gagawin sa pagsasamahan silang project together na nakalimutan ko ang ano niyan, title niyan. Kanina pa ako nagbabasa dito sa mga anong to. Basta may forever yun eh. Now and forever, something, di ba? All forever. Donnie Pangilinan. Oo. Ano ba Donnie Pangilinan ka dyan? Oo, si Donnie. Di ba ang aking bebe? Nabanggit mo Richard Rivero. Hindi, binanggit ko na parang Richard Gutierrez, Ian Veneracion, yung tipo niya doon sa Roja. Ay, hindi ka nakikinig. Ay, mambabash ka na naman ng walang kwenta. 'Di ba? Yun yung mga ano niya kasi nga pinupuri siya ng mga nakakanood na ito yung isang side ng kanyang pagiging aktor na pwede niyang i-hone pa, pwede niyang gawin pa in the future at ma-establish siya bilang isang magaling na aktor. Yun. Action star ang drama. Ikaw talaga. Diyos ko diyo. So anyway, matutuwa yung mga fans, kagaya ko. And then sa Instagram ko talaga hinahanap kasi itong si Don Bell at saka si Donnie, itong si Bell at saka si Donnie, na-excite na eto may panibago silang project na gagawin ng kanyang ka-love team na si Bel Mariano. Na si Bel nga parang yung mga ibang basher, kung ano-ano na lang sinasabi kay Bel na hindi daw ma-social. Talagang ganun si Bel Hindi niya ginagamit ang social media para sa kung anik-anik lang. Kasi si Bel, alam mo yun, mabuting bata yan, masipag, masunuri sa mga magulang niya, at saka hindi siya kagaya ng iba na lahat i-anunsyo or gagamitin ng social media para lang sa mga wala namang kakwenta-kwentang bagay. Kasi nga sabi ko nga, very very ideal itong magka-love team na to na hindi naman natin alam na ang lalim ng friendship nila. Pero syempre, may mga nachichismis kasi si Donnie merong ganito na, ganyan. But ang pinag-uusapan natin dito yung tandem nila na talaga namang isa sa pinaka-stable, pinaka-solid, at saka talaga namang sinusubaybayan ng kanilang mga tagahanga. Laging blockbuster o laging hit ang pinagsasamahan nila, mapapelikula man yan or mapaseries man yan sa TV. Okay na muna. Sa susunod nating pagtatagpo, aayusin natin ang mga iba pang detalye tungkol dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Lani Chulenko Mitchell, thank you. Marietta Green, Lolita Di Diyos Katsuki, Ate Josie Johnson Dagani, at ang mga kaibigan natin, ang mga nagbabasa sa akin sa Bulgar, sa Bistado, sa Hataw, at sa mga susunod na pagkakataon sa iba pang pagkakaabalahan ng inyong lingkod. Ang inyong lingkod, Papa Ambera Malambet Nabus. Maraming salamat po.